ug dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan kay sa kamaturan. Okay, so tagalogin ko ito, gaya na ginawa ni Brother Arnold dyan, alam ko naman nakakintindi kayo ng wikang Tagalog kasi yung pelikula sa TV, Tagalog, ang probinsyano, Tagalog, Batang Quiapo, Tagalog, Tigipatro, Tagalog, 24 Oras, Tagalog, mga teleserye, Tagalog, yung ating mga paborito pelikula sa Star Cinema, Tagalog, posibility na din Tagalog, di ba? So, tagalogin ko na lang, para sa ating mga manonood. Okay. Sa amin sa Seventh-day Adventist, para sa amin, kami ang pinakamataas ang nalalaman sa Biblia. Para sa amin, pagdating sa pagsamba sa Panginoon, kami ang nangunguna, may mababasa. Pangalawa, kautusan, kami ang gumagawa. Pangatlo, pagkain, kami ang tumutupad. Yan mga Katoliko noong unang panahon. Anong ginawa nila? At sa pagsamba, linggo ang pinili. Wala naman sinasabi sa Bible daw na ang linggo ay Sabat. Tapos ang kautusan, yung fourth commandment, remember Sabbath to keep it holy, para sa amin, ilalabag nila yan. Pangatlo, pagkain, bagsak ang Katoliko. Para sa amin yun, dahil ang Katoliko kumakain ng baboy. At yan ang topic na yan. Okay. Ngayon dito. Dati, actually, nung ako'y Seventh-day Adventist pa, sobrang payag ko. Otot balat ako. Dahil ako ay, yun na nga, mahirap po ay, Otot balat ako dati, ay, nagkalaman lang ako nung ako napunta sa Bohol. At ako nagkalaman. Ngayon, para sa amin, biblically, sa Biblia, kung babasahin natin yung Levitico, 11, 7 to 8, mababasa dyan na ang baboy ay huwag ipakain. Liwanag yan. Bakit walang Seventh-day Adventist ang nagbabasa ng Levitico 11:1 hanggang 2? Bakit pag sila ang nagbasa, sisimula yan sa 3, pababa hanggang 31? Walang nagbabasa ng 1. Bakit? Anong meron ba sa 1 to 2? Kasi ayon dyan, yung 1 to 2 na yan, inaamin dyan na ang inutusan lamang ay ang mga Israelita. Ayaw namin tanggapin bilang mga Seventh-day Adventist na ang mga Israelita lamang ang inutusan. Para sa amin kasi, ang kautusan ng Panginoon ay sa buong sangkatauhan, hindi lamang sa mga Israelita. Ang reasoning namin dati, yung Diyos pa ng mga Israelita, hindi ba yun ang Diyos natin? Yan ang aming reasoning dyan. Kung ang Diyos pa ng mga Israelita, nagbabago ba yun? Bakit pagdating sa Kristiyano, nagbago na? Meron ba kaming analogy ginagawa noong unang panahon? Ganito yan, pag kami nag-Bible study, isa ako sa Bible study dati. Ito yun, halimbawa dito, sa isang barangay may sinabi ang kapitan, pagdating ng alas 10 ng gabi, bawal lumabas. Pag lumabas kayo, kulong kayo. Curfew. Ngayon, nagbago. Ay, okay lang lumabas. Okay lang lumabas. Ang problema. Dahil hindi lumabas eh. So, ang ginawa ng tao, lumabas. Nung paglabas niya, sinuli siya. Ang tanong, nasaan na daw ang katwiran? Ba't namin ginagawang analogy yan? Ito ang reason. Sinabi ng Biblia, bawal kainin ng baboy.
Kaso ang mga Katoliko nagtuturo, pwede nang kainin ng baboy. Ngayon, nang kayo kumain ng kain ng baboy, ang nangyari, susunugin kayo. Nasaan katwiran ngayon? Sabi, malinis na, pwede nang kainin. Ba't ang kinain? Sunugin pala tayo ng Panginoon. Ano nga may talata dyan? Yung nasa Isaiah 66, 17, kung saan ang kumakain ng kanilang baboy ay susunugin. Ngayon, sino ang may alam dito kung paano yan sagutin? May alam ba kung paano yan counterin? Malamang wala. No? Ito yan. Noong unang panahon, tama, na ipinagbabawal ng Panginoon sa mga Israelita ang pagkain ng karne ng baboy. Maraming mga pagkain na ipinagbabawal sa mga Israelita. Ang tanong, yang batas na yan ba ay saklaw sa mga hintil? Ang sagot ay hindi. Bakit? Hindi kasama ang hintil sa inutusan ng Panginoon, huwag kayo kumain ng karne ng baboy. Naalala ko dati nung ako'y naging Katoliko na at may nakalibati akong Seventh-day Adventist na si Martin Kapapat, doon kami sa DXSY. Ang tema ko, patutunayan ko ng Israelita lamang ang inutusang huwag kumain ng karne ng baboy ayon sa Biblia. Sabi ng kalaban kong dagdagan mo hindi kasama Kristiyano. Sabi ko, di lang kailangan, maliwanag sa panini. Dagdagan mo. Dagdagan ko, hindi kasama Kristiyano. Ngayon, dati sa tanungan, yung mga tanong niya sa akin, wala sa topic ko. Nung ako lang tanong sa kanya, unang tanong, saan sa Biblia mo babasa na ipinagbabawal ng Panginoon na pagkain ng karne ng baboy? Siyang sumagot, Levitico 11. Dalawang tanong, mga Israelita pag-inutusan mo dyan o hindi? Sagot niya, mga Israelita, hindi kasama Kristiyano. Siya na umamin. Sabi ko, panalo na ako. Sabi niya, ano sabi, panalo ka na? Hindi ba natin na Diyos, sabi, panalo ka na. Inamin na niya eh. O sige, ulitin ko. Nang panahon, sinabi ng Panginoon sa mga Israelita na huwag kainin ng kanilang baboy. May Kristiyano na ba? Sabi niya, wala bang Kristiyano? So kasama Kristiyano, hindi. Hindi kasama Kristiyano, hindi panalo na ako. Hindi niya matanggap. Sabi niya, nag-claim lang ako, self-proclaim lang ako. Yan ang hirap sa mga Seventh-day Adventist. Karamihan sa kanila, matindi sa bangayan, pero yung hindi marunong umunawan na binabasa. Pag may nakakainkwentro kayong Seventh-day Adventist, kailangan marunong kayo makinig. Ang sekreto dyan, marunong kayong makinig. Bakit? At dapat, pag nakikinig kayo, may alam na kayo. Kaya pag wala kayong alam, baka makonvert pa kayo. Pero pag may alam na kayo, nagsasalita pa lang siya, yung utak nyo nasa unahan na, ready na, pakasakaling sabihin yan, sabi mo ganito, kung mabasa ko, itik. Di ba? Eto ngayon. Sa dumaan ng maraming panahon, talagang ipinagbabawal ang pagkain ng karne ng baboy, yung mga nasa Levitico 11, 3-31. Pero dumating yung panahon na si Pedro, eto na. Si Pedro, ayon sa Gawa 15:7, sa Gawa, Buhat 15:7, si Pedro ay inutusan din sa mga hintil. Karamihan sa mga protestante nagsasabi ganito, ang ginatasan sa hintil ay si Pablo, samantalang si Pedro ay sa Hudiyo lang ginatasan. Kaya hindi pwede na si Apostol Pedro ay sa papa ng Iglesia Katolika kasi siya ay inatasan lamang sa mga Hudiyo, hindi sa mga hintil. Pero sa Buhat 15:7, siya ay inutusan din mangaral ng ebanghelyo sa mga hintil. Katunayan,
siya ang pinatawag ng Panginoon upang i-convert si Cornelio. Sino si Cornelio? Si Cornelio ay isang Hentil. Yan. Yan ay nasa Gawa 10. Ngayon, babasa lang ako sa Bisaya lang na Biblia kasi wala akong dala Biblia Tagalog. Biblia Tagalog kasi nandyan sa cellphone. So, hindi ko magamit ngayon dyan. So, babasahin ko sa Bisaya na lang. Buhat 10, Kapitulo 1. Simulan ko basa ngayon. May usa ka tawo sa Cesarea nganlag Cornelio, tan sa kasundalohang Italiano. Hentil, Italiano. Si Cornelio usa ka tawo nga religyoso. Siya ang tibuok niyang banay nagsimba sa Dios. Dako siya nahimo pagtabang sa mga Hudiyong kabos. Kanunay siyang nag-ampo sa Dios. Mga alas 3 kadto sa hapon sa diha nakita siyang pananawon. Diin may usa ka anghel sa Dios nga miduol kaniya miingon, Cornelio. Mitundok siya sa anghel uban ang kahadlok ug miingon, unsa man sir? Ang anghel mitubag, ang imong mga pag-ampo ug mga buhat sa kaluoy gidawat sa Dios ug nahinumduman na inumdum siya kanimo. O karon paadtua sa Jope ang pipila ka tawo o ipakuha nila ang usa ka tawo nga ginanlag Simon ug Pedro. Atua siya mag-abot sa balay ni Simon nga nagtitinag tani nga nagpuyo doon sa dagat. Unya sa pagpahawa na sa anghel, gitawag ni Cornelio ang duha sa iyang mga sulugoon ug usa ka dalong nga religyoso nga usa sa iyang mga sinaligan. Misugin na niya sila sa nahitabo o ipaadto sa Jope. Pagkasunod adlaw sa may kautuhon samtang sila nagpaingon ug nagkaduol sa Jope, misaka si Pedro sa atop sa balay at pag-ampo. Higutom siya og buong mukaon ug samtang inikay pang pagkaon nakakita siyang pananawon. Nakita niya nabukas ang langit ug may gitunton nga ingon sa usa ka dakong panapton nga gihigtan sa upat ka iskina. Sulod niini diha panangmatang sa mga langgam nga halas ug mga mananap nga naglakad ug nagtamang. Unya may tingog nga ningon kaniya, "Hala Pedro, pag-ihaw, aon diha." Ano nangyari? Nakita sa ng vision, malaking kumot. Tapos sa loob lahat ng mga hayop. Mga ibon, mga hayop na gumagapang, mga hayop na apat ang paa, nasa loob. Dati kano na mong Bible comics. Kasi yung Bible comics, may kita mo sa online. Sa Bible comics, nakuuna doon ang imahe ng baboy. Kapag yun ang ginamit namin, yung mga sapanista, umiinit yung ulo. May baboy may baboy. Sabi lang kasi dati, nung wala ko yung comics Bible, sabi nila, bakit? Mayroon sinabi din na may baboy. Sabi namin, yung hayop naman katataba. Kala ko lang yun. Pero di sa mga baboy doon. Nang dumating na yung comics Bible, nagalit sila kasi nandun talaga nakula sa nagbabat yung bukla ng baboy. Dahil nagalit sila. Ngayon, ito yung paliwanag nila dyan. Yung apat na corner daw, yung apat na corner daw, ito daw yung lugar ni Cornelio. Yan ang kanilang paliwanag. Tapos, yung mga baboy nila, yung mga hayop dito, yun ay ang mga tao. Yan ang paliwanag nila. Ngayon, sinabihan si Pedro, "Kuha ka! Makuha ka, kainin mo!" Yan dati, pag ako nakaroon sa pagisa, tataling tagay. Sabi mo mga tao ito. Sinong tao ang apat ang pao? Sinong tao? Ang mga sabadista ulit ang ulo dyan. Yan yung meaning. Bakit? Ba't sabihin na may meaning yan? Kasi sa verse 17, si Pedro nagtaka kung ano ang kahulugan yan.
Anong kahulugan yan? Kasi sabi niya kasi, Panginoon, hindi ako kakain. Kasi minsan sa buhay ko, hindi ko nakakain ng karumal-dumal na pagkain. Kung babasahin mo yan sa The Voice Bible, sabi ko dati, mga Batista pa, hanggat wala kang mababasa na ang baboy, letra por letra ay papakain, hindi mo na ako kakain na. Yan ay paliwanag dati. Bakit? Ituruan ako niyan. Pagkalo. Kung sa mga Katoliko, itong sabihin mo kagad, hanggat wala pang nababasa na ang baboy pinapakain, huwag mo na akong kumain ha. Pag may nabasa ka na, saka ako kakain. Yun ang ayong paliwanag doon. And dumating yung The Voice Bible. Actually, lahat ng ibig na yan ang reasoning. Lahat ng mga ideya, yan ang reasoning. Hanggang wala kang mababasa, hindi mo na kumakain ng baboy. Ngayong dumating na ang The Voice Bible, may kumain na ba? Wala. So, nasa ng palabra di honor nila? Wala na word of honor. Sabi nila, pag may nabasa, kakain na sila. Ngayong meron na, may kumain na ba? Wala. Bakit? Doon sa Libatis Katayan ni Oro, nung nandoon kami, sabi ni Jeep, ang tema, tutunayan ko na ang baboy ay nilinisan ng Panginoon at pwede nang ipakain. Ano ang reason ng mga Sabadista? Sinong kumain? Objection, moderator! Hindi issue kung may kumain na ba. Ang tema, ang baboy nilinis na at pwede nang ipakain. Ano kanilang reason? Hindi ako maniniwala hanggat wala pang ebidensyang meron nang ang kumain. Yan ang kanilang reasoning. Ngayon, meron kaming kopya ng The Good News Bible na may drawing. Maganda ito. Ito ang rin sa inyo ha. Tama ko ito mapaliwanag ito kay Cornelia para maunawaan niya. Sa unang Korinto 10:25 hanggang 30, may ganitong nakasulat. Kainin ninyo anumang karne na nabibenta sa palengke. Ha? Kainin ninyo anumang karne ang nabibenta sa palengke. Na huwag ka nang magbago kasi yung konsensya. Muna sa dagang si Bisaya yun. Kasi wala akong Tagalog Bible dito eh. Ha? Unang Korinto 10:25, mauni ang giingon. Oh, yan. Maliwanag yan ha. Ang kalibutan ng tunang ang hindi sa Ginoo. Kung ang dili ang totoo marami ka rin sa pagpunano, inukum ka sa pagpulo kariya, karaon sa idulot sa inyo, ngayon pagputanan tungkol sa konsensya, kapag kung sutihan ka mo kalang ang pagkaon hiyalan sa Panginoon, ayaw ikaon tungkol kariya. So, dahil sa ito, itinigari mo tungkol sa konsensya. Hindi ang inyong paborito konsensya siya sa nagsukilong kariya. Kung may mga tanang tungkol sa konsensya, ang dahil tao, ang kagawan sa Diyos sa paskuhan, kung magpagamat ako sa Diyos, alam sa pagkakaroon, ganun sa wali naman, ako, may kamit sa pagkakaroon na akong magkalamatan sa Diyos. Okay, ganito yan. Ang dito namin, ang paratang ito ay maliwanag ito na ito ay nilalabag ng mga SDA. Sabi yan, makatimo ka mo pagkaon sa bisan unsang karne. Kanya sinigang, sabi mo, makahimo na ta pagkaon sa kanyang karne sa merkado. Kanyang karne. Magkaon na pang talang karne. Walang ko sinabi talang karne.
Sinabi dyan, isang unsang karne. Kung pipili ko, ano kakainin ko? Ayan. Ngayon, sa pinagdali, sa walay pagkagat sa inyong konsensya. Alam niyo yung konsensya? Mayroong illustration ng safeguard dyan. Ang illustration ng safeguard, yung nanay, bilisanan ng sabon. Tapos mayroong parang spiritong kausap niya, sarili niya, konsensya. Ako yung konsensya mo. Huwag na po na yan. Kasi, mapapagay ka edad yan. Doon ka sa safeguard. Di ba? Yun ang konsensya. Sabihin, malamang kinakausap siya. Di ba? Sa Biblia may ganito yan. May tao na nagbabanggaan ng kanyang konsensya at ang kanyang desisyon. Alam ng konsensya niya na mali yung ginagawa mo, tingin mo yan. Pero yung tao minsan alam ng mali pero ginagawa pa rin niya. Nagbabanggaan ng konsensya at ang iyong isipan. Yan. Yan ang illustration ng safeguard sa konsensya. Ngayon, ganito. Punta ka ng palagigil. Nakita mo baboy. Kasi ngayon, sa walay pag-agad sa inyong konsensya. Bingo ng konsensya. Baboy yan. Ginilig na sa limitin ko. Ayaw palit. Yan sabi, walay pag-agad sa konsensya. Kung sa'yo mo, ano dahil? Ay, hindi mo ka-apukan. Yeah. Pero kasi, ano ang kanilang reasoning dyan? Pagtutilon. Baboy. Sabi ng konsensya, baboy na. Bawal na. Biti ko kasi, bawal na. Alam ko bawal yan. Hindi ko bibinig niya. Sabi mo eh. Diba? Wala agad sa konsensya, pero may sa'yo agad sa konsensya. Mo na hindi nila matumanik. Walang nakakatupad ng utos na yan. Kailangan mong pagtulogin ng konsensya. Ngayon, eto ba? Gigan niyo ha? Kung dapinton ka mo sa dili magtotoo, gagamitin ko ang kanilang illustration. Ako rin. Mo na dili magtotoo. Para sa amin ang Katoliko, hindi magtotoo. Bakit? Ang Katoliko, kumakain tayo ng baboy. Para sa amin ang Katoliko, hindi magtotoo. Itong tanong na ito, tinanong ko sa mga pastor ko nung ako'y estudyante. Maganda ito, ano? Ang kaibigan mo Katoliko, inibitahan ako. Gusto ko. Birthday ko. Kita ka. Kaibigan ko eh. Ano nangyari? Nagkakupon ko, mamukuyog niya. Kaya balik na ako sa birthday. Sa dihang nikuyog ko, ano sabi ni Rick? Ha? Kung dapitan ka mo sa dili magtotoo sa pagpangao, nagpupuyog ka po kaniya. O, nagsalitulo't ka ninyo sa walay pagpangutama tungkol sa musika. Nikuyog ko. Sumama ako. Bro, Jado, masarap yung pansit namin dito. Ito yung specialty ng nanay ko. Yung pansit niya. Ano? Nagugustuhan ko to. Ano ginawa ko? Anong mantikang ginamit dito? Ang hino sa Bible, ayaw na pagpangutana. Sa walay pagpangutana tungkol sa konsensya. Lalong mangutana nakapulsa ng mantika kigamit din. Wow. Ayaw na pangutana. Guys, baboy ba? Ayaw ng pangutana. Huwag kayong magtanong pa. Dahil pag nagtanong ka, nilalabag mo ang sinabi ni Apostol Pablo. Alam nyo, pagkausap ng ide, kinakausap din ang isa talagang ito. Sinisiguro ko sa inyo, ang kanilang sagot paglaban sa utos ni Apostol Pablo. Kahit sinong ide pa yan. Ngayon,
Madali. Pero sa 30, hindi ito nag-iwasan ng mga SDA nung kanilang GC, pinasok ko yung GC nila. Yan, kita ko ba sa gusto yung baboy? Meron kaming Biblia na Good News Translation by drawing din. Ganito ba? Ang mga drawing ba? Ganito. Ngayon, sa unang Korinto, says, 2 tao kumakain. Ang isa, sobrang masarap sa pinakain. Yung isa naman, nagsama makatingin. Sama makatingin. Bakit? Ano yung pinakain yung masarap makatingin? Grape, apple, pinya, nasa lamesa niya. Tapos yung sa kakain niya, ang kinakain naman, lechon buo. Nung ito'y kinain ko sa mga samanista, galit na galit sila. Drawing lang yan. Di ba? Sabi nila, Pagkat walang mababasa, hindi kami kakain. Eh, may nabasa niya, kumain pa. Hindi pa rin. May drawing na, kumain pa. Hindi pa rin. Ngayon. Dili, naikikaon si Apostol Pablo na nasuko ang mga Hudyo. Dili ni matubag sa mga SDA. Unang Korinto 10:30. Ang gingon dire. Kung may mangutana, kung nagpasalamat sa Diyos tungod sa akong kalanon, nganong sawayon man ako, nga nagpasalamat naman ako niini sa Diyos. Tanungin nyo mga SDA dyan. Ano ang kinain ni Pablo? Bakit galit ang mga Hudyo? Tanungin mo. Anong kinain ni Pablo? Anong reason nila dyan? Alam nyo, pakinggan yung reason nila ha? Ano ang kinain ni Apostol Pablo? Bakit galit ang mga Hudyo? Kung yun ay malinis sa paligid ng mga Hudyo, magagalit ba? Hindi. Pag yun marumi sa paligid ng Hudyo, magagalit ba? Magalit. Ngayon, anong kinain niya? Hindi sasagot ang history dyan. Ha? Hindi sasagot ang history dyan. Alam niyo kung bakit? Marami na nakatip. Ang kinain niya dyan, yung alis ng Diyosan. Nilulupin sa sabanista. At nang sinagot ko niya, anong ginawa ni Julito dahil, pinutol niya yung live niya. Bakit? Inano ko siya kung yan ay karumal-tumal o mahugaw ang kalanon, muna sa ang mga Hudyo, naman niya magkitaon. Si Julito dahil, pinutol yung live niya, pagtaka ko yung views, bumaba. Kasi yung conversation, yung views, bumaba, yung comment, tumigil na. Pagtinignan mo sa monitor ko, nag-Facebook ako, hindi na kami live. Hindi na kami live. Gubat ang SDA ng bersikulohan. Unang Korinto 10:25-30. Isang-isang SDA, gubat sila basta kabuong gamit ano. Ang nangyari, nung sa amin sa mga SDA, ito mga tao. Sabi ni Pedro, ayoko Panginoon, kasi hindi po kumakain ng mga marunong na pagkain. Sabi ng Panginoon, huwag mong tawagin marumi ang lahat ng bagay na nilinis na ng Diyos. Nagtaka si Pedro, ano ba ibig sabihin ng issue na yun? Nagtaka si Pedro doon. Nandito sa lugar ni Cornelio. Pagdating niya roon, si Cornelio, sa harapan niya, nagpatira pa at sinamba siya. Ang sagot ni Pedro, tumayo mo kapatid, huwag akong sambahin mo, tumayo ka. Ang Diyos lang ang sambahin mo. Ang nangyari, sabi ng sa aming mga Hudyo, 10:28 yan, Buhat 10:28, ang sabi dyan, kaming mga Hudyo ay may kautusan sa aming relihiyon na huwag makipaghalubilo sa mga hindi Hudyo.
Pero sinabi ng Panginoon sa akin na huwag kong isiping marumi o karumaldumal ang sinumang tao. Kaya ang unawa ng mga Israel dyan, dahil yan ang sinabihan ni Pedro na karumaldumal, tapos sa 28 sinabi sa akin ng Panginoon na walang sinumang tao ang isipin kong karumaldumal o marumi. Para sa amin, yan ay mga tao. Pero tanong, yan ba ang kahulugan? Hindi yan ang kahulugan. Turuan ko kaya. Nganong itong itaman mo si Pedro at mga vision? Ang purpose, parang kung wato siya ni Cornelio, papunta ni Cornelio, ano nangyari? Lahat ng tao pinatawag na ni Cornelio. Ibang tao pinapunta niya sa lugar niya. Kasi darating yung Apostol Pedro. Ang daming tao sa lugar ni Cornelio. Maganda pala yung pelikulang The Chosen. Sa Prime Video, napanood ko The Chosen. Inaabangan ko yung season 5. Kasi naiintindihan ko na yung New Testament dahil kasi The Chosen. Tagalog version ka. Dahil naiintindihan. Ngayon, dahil dito, lahat ng tao nandoon na. Sa lugar ni Cornelio, daming tao. Kapag mayroong daan, may kainan. Mga hindi lang mga nandito. Mga hindi. Hindi pa nagsimulang magsalita si Pedro, bumuhos ng Espiritu Santo sa kanila. Pinuhusan na. Hindi nagsasalita. Nakita niya na walang pinipili ang Panginoon. Yung mga hintil, pinuhusan ng Holy Spirit. Ano ang dahilan doon? Malakas ang pananampalataya nila. Pero, dahil mga hintil yan, may lechon ba sa lamesa? Mayroon nila. Pero kahit may lechon sa lamesa, binuhusan sila ng Holy Spirit. Ngayon, ba't sa balita galit? May debate dati, natawa ako. Sabi nung CFD, laban sa SDM. Alam mo, bro, hindi tayo taga rito. Tayo taga ibang lungsod. At tayo tinanggap sa lugar na ito. Sabi ng SDM. Kaya lang ngayon. Ito yan. Sabi sa Lucas 10:8. Lucas 10:8, isa niya. Pag kayo ay napadpad sa ibang lungsod at kayo ay pinanggap nila, kainin nyo ano ba nag-ihain sa inyo. Kung moabot ka mo sa laing lungsod, gidawat ka mo nila, murag kita, gidawat at diri, di man niya atong lugar, gidawat at diri, usa ba yung galit ninyo na mo? Ang Katoliko mo naglabas ng ukba, nilagay sa lamesa. Sabi ni Kristo, kung dawaton ta sa laing lungsod, kaon sa galit ka ninyo. Mukhaon sa inyo. Tumanong na po ang sagot ni Kristo. Kayo mo kakili. Anong sagot ng Israel? Bato. Naggalit ang Israel. Tinupad ba ng Israel sinabi ni Kristo? Hindi. Tapos, ang lakas ng loob, sabihin, tinutupad daw nilang kautusan. Never. Never nangyari yun. Ngayon, ano ba ang meaning nito? Ba't siya pinakitaan nito? Ito ba tao? Ang meaning ay hindi. Ang meaning niyan pagkain. Hindi tao. Alam niyo kung bakit? Ang mga alipones ni Cornelio, may lechon sa lamesa. Pupunta si Pedro para pangaralan sila. Pagkatapos sa pangangaral, pang-testimony na. Ngayon, tungkol kay kaon ng naniguman, mag-igsalo ba siya sa mga hindi kung lechon na sa lamesa? Mag-igsalo ba siya? Dili siya mag-igsalo. Bawal niya sa mua.
Oh. Pero, dahil sa vision na pinakita ko sa vision, Pedro, Tindo, pag-ihaw, o pumaon ka. Ang ibig sabihin nun, para pagpunta niya kay Cornelio, ready na siyang kumain ng lechon. Yun ang meaning doon. Bakit? Sabi sa Efeso 2, ano ba, nakalimutan ko anong talata na nakalimutan ko. Tapos trace lang mga simple, no? Sabi ni Kristo, yung Hudiyo at yung Gentil, nagbabangayan yan. Merong malaking pali sa gitna. 2.15. Efeso 2.15. May malaking pali sa gitna. Ang gusto ni Kristo gumawa ng bagong nilalang. Ang bagong nilalang, kailangan pag-isahin ang Hudiyo at ang mga hindi. Pero paano mangyayari yun? Ang Hudiyo, hindi matanggap ang hindi. Kasi ang hindi, kumakain ng lechon. Yung mga Hudiyo, hindi. Ano ba kaya nila? Yung kautusan, huwag kang kumain ng karne ng baboy. Yun ang kanilang batayan. Naging barrier ang kautusan para pagbubuin ang Hudiyo at mga hintil. Anong ginawa? Sabi ni Kristo, kailangan niyang ibahin sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ang pader na naging hiwalay sa dalawa. Kung niya ang pader, karon, wala naman ang pader, bingkaw ng hintil o baboy, masabi rin mo sa Hudiyo. O ano? Ikaw mo sa iyo na inyo ha. Kung sa iyo man, nasa kasubuan, dito ko baboy. Ibungkag na ang pader. Ibungkag na ang pader, mo yung bagag sayop, me. Guba na gani ang pader. Huwag na sayop. Oh. Nangyari. Naging buo ang Hudiyo at mga hintil. Sa Galacia 3:28, sabi ni Apostol Pablo, mga lalaki man, bahay man, matanda o bata man, na hindi pinawala, iisa lang tayo. Kami mga Kristiyano, iisa kay Kristo Jesus. Nang dahil sa dinibang pader, ang Hudiyo at hindi na naging isang Kristiyano, Kristyanismo. Mayroon ba yung kautusan na huwag kumain ng kain ng baboy? Wala na. Hebreo 13:9, lista. Hebreo 13:9. Sige yung dire. 13:9. Ayaw itugod nga ang lahi nga pagtulunan makapatipas sa ninyo sa matarong agyanan. Maayo gayon nga malimpo ng atong kalang pinagi sa grasa sa Dios at dili pinagi sa pagtuman sa mga tulumanon, mahitungod sa kalanon. Kay walay makataban ang maong tulumanon, niadtong nagtuman ini. Kumain ka ng karning baboy, nakatabang na nimo, wag. Di ka mukha, nakatabang na nimo, wag. Kolosas 2:16. Ayaw itugot na diktahan ka mo kung unsa ninyong kahulong mo inyong imnon. Ayaw itugot na diktahan ka mo. Unya, ang mga sabadista, hindi diktahan tayo. Huwag kang uminom ng alak. May si Brother Gabriel, may katalakayan sa cellphone. Ang kanilang topic about sa alak. About sa alak ang topic nila. Sabi ng iyo, kayo mga Katoliko, nang pinahubog mo. Pinahubog mo. Ako. Tugan ako masagilan sa mga sabadista ng pinahubog daw ko ko. Witness mo si Brother Gabriel, witness mo si Brother Eugene, si Brother Robert, Brother Aljan. Di tawag ako ganang musimot sa Pino. Unya, pasagin na kong palahubog, kanto na hubog na pagkain. Ha? Yung iinom ko ng iced tea,
Sinabi ni Junito Daig, alak. Si Father Darwin, uminom ng konting alak. Sabi ko, yan pare ng Katoliko. Palahubog. Palahubog. Konti lang ininom ni Father Darwin. Pag may naka-open sabihin nyo, bigyan nyo ako ng talata na sinasabi, bawal uminom ng konting alak. Tagain ko, versikulo. Si Padre uminom gamay, naman ako, Padre, kita, magpapano niya. Padre Darwin, gamay, uminom niya. Kumala, nakapag Padre Darwin. Hindi ako Padre Darwin, nabalong kita, nakapag Padre Darwin. Hindi na hubog. Kanya. So, tayo dito rin inom. Gagagarahan niya, gagagarahan. Yan. Bangon tayo ng mga laitilawan. Asa mabasa, nasayop ang pag-inom o jutay ng pino. Ang ihatag nila ng versikulo pag-tubog. Ang puso man ang ilang ihatag na po, kamay ang ipangayo. Mo tagay abuso. Yung abuso na na. Diba? Ibig sabihin doon, okay lang uminom ng konting alak. Huwag lang kayong maglasing. Ako nga yung asawa ko, bigyan ako, pag amoy ko, ikaw uminom niya, may malagyan. Di ako uminom. Awak lang, gusto yung ako inumin pa kaya. Pero ginabibigtan nila akong palahubog. Ano ba? Sabi ni Kristo sa Marcos 7:19 hanggang 20. May isang unsa nga musulod sa baba, hindi makahugaw sa tao. Asa pa na magsulod ng lechon, hindi mukha akong kahilong. Sabi sa baba, hindi makahugaw sa tao naman. Dadaan lang yan sa kanyang daanan ng lumi. Tatapo doon sa CR. So, hindi na makahugaw sa tao ang iyang ikaon. Kung siya makahugaw, kanang unang-unang sa iyo. The revealers. Ay, sini manalo nga the revealers. Musulod sa punto por punto. Magdialogo. Tatapos niya sa kanilang live. Aalipos kami mga punto por punto. Anong sabi ni John doon? Force daw yan. Force. Sabi ko doon, hindi lang ako moderator dito. Host ako ng programa dito. Ang sabi din doon? Force. Chandog. CF Dog. Putang ni Wendell Talibong. Yun ang nagtawag sa akin, inaalimista ko. Pati ba naman yung panalangin namin na alimos tapat, panalangin na, opening prayer. Sabi ng mga revealers, kinamot ang mga tao nito, laki ng pangangailangan ito. Natural. Pag nagdasal ka, hihiling ka talaga. Inaalimos na kami. Nahugaw ba sila? Yes. Tungod sa hinang mga nanggawas na pulong silang bakbak. Walang mga balikas na ito, bantay tama. Makaubos daw na. Saron. Sabi ni Kristo, hindi lang pakulong ng pagkaon. Pero na ay versikulo sa Bible, huwag kang kumain ng dugo. Huwag kang kumain ng dugo. Ang Katoliko, kumakain ng dinuguan. Sabi sa Biblia, huwag kang kumain ng dugo. Sabi ko naman, alam mo dinuguan? Niluto yung dinuguan. Nang panahong isulat ang gawa 15, may dinuguan na ba? Wala. Ang dinuguan, only in the Philippines lang yan. Wala sa ibang bansa. Pag may nagluto sa ibang bansa na dinuguan, siguro mo, Pilipino ang nagluto. Dinuguan ba yan? Hindi. Ba't nyo ini-interpret as dinuguan? Dinuguan yan. Ano yung sabihin dinuguan? Yung dugo mismo kinakain? O ingredients lang yun? Parang ganito. Manok.
Ginataang manok. Ginataang. Sa tinulungan. Ginataang manok. Ang tanong, kung pinakain mo, yung gata ba may ibang gata yung main natin mo? Yung manok. Ginataan. Ano yung dinuguan? Hinagyan ko dinugo. Ngayon, dahil niluto na, may timpla na, putahin na siya. Pagkain na ba o hindi? Pagkain na. Dahil pagkain, ang sabi ni Cristo, lahat ng pagkain ay nilinis na. Depende na kaya dinuguan. Ay yung dugo na sinasabi sa Bible na huwag ipakain, luto ba yan? Hindi. Bakit? Ang paniniwala ng mga pagano dati, yung mga hayop, tinutusukan na ng tubo ang lignan. At tusok ng tubo, lalagay yung dugo. Sugupin yung dugo. Bakit? Akala nila ang mga Diyos naninirahan sa mga hayop. Pag hinigop nila yung dugo, ang kapangyarihan ng Diyos na yun ay papasok sa katawan nila. Yun ang kanilang unawa doon. Ilang na dugo yun. Hindi yun luto. Hindi yun dinuguan. Ba't hindi ba sa dinuguan? Dinuguan, bawal. Walang sinasabi ang Bible, bawal ang dinuguan. Kaya, tayo mga Kristiyano, sabi ni Kristo, kumain tayo, lahat ng pagkain malinis na. How about yung mga pagkain na inialay sa mga Diyos-Diyosan? Nagtiwata mo. Nagkuhan mo pasakan. Aron lami ang amin, nalihaw mo manok. Uwi sa natin. Paguman ng ihaw, di karoon ng manok. Masaman to, gihalad to sa Diyos-Diyos na naman. Anong Diyos-Diyos man nga Espiritu man sa pagumayan, ang ako ang halalan na to. Ang Espiritu sa pagumayan, kanang mga espirituha, gusto sila simbahan ng mga tao. Ang mga tao, malampit nila para ilahin tagan ng laming namin, malampit nila ang tao. Sino ang mga espiritong yun? Yun ay espiritu ng mga fallen angels yun. So, nag-alay ka doon para maganda yung ani nyo. Kinain mo yung manok, kinain mo yung baka, yung kambing, yung baboy na inialay mo doon. Pag yun kinain mo, kumain ka na ang pagkain sa Diyos-Diyosan. Diba? Ano ba ito? Nakalimutan mo yung sa unang Korinto 10:25. Sumama ako sa kaibigan kong Katoliko. Sa amin sa mga hindi, Katoliko, nag-deliver yan. Pinakain niya ako. Pinakain niya ako, sabi niya, kain ka. Kain ako. Sarap na sa pagkain ko. Kasi natuloy mo kasi, huwag ka nang magtanong tungkol sa konsensya. Akong tuturo. Totoo, giingnan ko. Kanang mong ikaon. Ang mo nang inahalad sa Diyos-Diyos. Tanong, tutuloy ka mo bang kumain o titigil mo ba kain mo? Tigil. Mag-iba lang magbasa ha? Kung ka mo sa dili magtotoo sa pagpangaon, nagbubuyon ka mo kaniya. Kaon sa idulog kaninyo sa walay kang pangutana tungkol sa konsensya. Apan kung sultihan ka mo na ang maong pagkaon gihalad ng ngadto sa mga Diyos-Diyos, ayaw kaon tungod kaniya nga nagsubilod kanimo. Ayaw kaon, undanin kaon. Kasi tinagyan ka na alay sa Diyos-Diyosan. Gulit kagkaon eh. Dipindi na yun pala, ginan man ka. Gawas na wala ka sulihin. Wala ka sulihin. Gayon. Pag-ingan ka. Ako na yung tipanubog niya, ganyan sa palay brad. Bukod kagkaon. Hindi na, pwede magbuka. Tunaw na gani. So, mali meaning diya. Kitang mga Katoliko, kita Kristiyano, pilitang mukhaon na basta di hala sa Diyos-Diyosan. Unsa man ang giningon nga pag-anang kuhan, kanang mananapag ito. Ano meaning yan? Yung mananapag ito, buhat meaning yan, yung mga hayop na nasagasaan, di nakalabas ng dugo, kinain mo.
Masama ka, Panginoon yun. Bakit? Makakamikrobyo ka doon. Kaya sakit ka doon, tandaan niyo yan. O, anang gitoro, namatay na walang gawa ng dugo. Bantay ka na. Okay, so, yun. Yun lang muna topic ko sa inyo. Pag may tanong kung sino, sino yung tumutanong mamaya. Kasi yung tulog ng mga tanong niya. Wala bang God Lord? So, ngayon, mga tanong muna ako may tungkol sa balisa ito bago lang kong tanong. Sige, salamin na. Mga na. Ito, wala ko na-explain itong isa sa synthesize, hindi ito division, no? Ako na ito-explain dami before ko mo-tapos din. Kaya kasi maka-encounter niya po amin. Sa synthesize, division. Sa synthesize, division. Kasi maka-encounter mo, ano ba? Sa ingon dire, nagingon ng Ginoo, magdungan pagkamatay katong nagpala, kahitlo silang kaugalingon, narumangadto sila sa mga halaran, sa mga Diyos, sa mga nagkaon, karning baboy, mga ilaga, o uban pang hugang mananap, magdungan pagkamatay. Muli ang hingong ganina ba? Nga dire, tempirin kurpyo, tatolingon, ito na mo gawas. Kaya ang igawas na, idakot menon ka sa mustisya. Iwan sila, dili ang baboy. Nakarang hinlo na niya, mukha ko, sumawagol ko asa ang mustisya. Ha? Masama pagtubag. Paninawa na yung maya. Nagingon ang Ginoo. Magtungan pagkamatay katong nagbalaan o naghinlo sa ilang kaugalingon, aron mga to sila sa mga halaran, sa mga Diyos-Diyos. Sa mga nagkaon o karning baboy, mga ilaga o uban pang ulang mananawa. Kung istoryahan na ninyo sa ulit pagtubag, tingnan ninyo. Kani, katulad ko, nangaw karning baboy, sulungan mo si Ginoo. Pataka lang ang tabi yun. Tingnan, pataka lang ang tabi yan. Nakikituloy ko ngayon, what? Kisip yung pasabot na rin. Ang mga Hudyo. Ano man? Atrata 75.1. 75.1 tabasa. Ang Ginoo miingon, ang dama ko pagtubag sa mga pag-ampo sa akong katawhan, kisa iyang katawhan. Salita, apan wala sila musangpit kanamo. Buot ko nga ila akong makaplagan, apan wala sila nakita kanako. Kasi wala nakita niya ang mga Israelita. Tibuok adlaw nagpangamay ako sa mga taong pasupilon nga wala ko supay sa dalan nga matarong o nagtuman sa ilang gusto. Isa man Islam, Israelita. 3. Kanunay naghakit kanako kining mga tawhana. Naghalad silang mga mananap sa ilang mga Diyos-Diyos, dihat sa tanaman. Right. Ang hingin mo sa 66, balik ko na ito ha. Magdungan pagkamatay katong nagbalaan ng pagino silang magalingon. Araw lang nga sila sa mga halaran sa Tagalog to, sa hardin, tanaman, halaran sa mga Diyos-Diyos, sa 65 balik ta. Kanunay naghahit ka na kung kining mga tawhanan, naghalad silang mga mananap sa ilang mga Diyos, kiha sa mga dalaman, o nagsunog, o insenso, kiha sa mga halaran. Kinsa ni sila? Mga Israelita. Di ba, yung ito? Nagkaulog karning baboy, ilaga, ubang maugaw, sunugon sila. Kasi nung basa, kayo mga tawhanan, nakamunit karning baboy, kasi 4, magabiin, mga ito sila sa mga lango, o mga lugnanan, karong pagkapisahin sa mga espiritu. Uy, nagtuon, nag-spiritismo. Sunod, kaon silang baboy, o muhigop o sabaw sa mga mahugang mananap. O muingon,
Ayaw mo kilabte. Ayaw pagdunan tayo ako. Balaan. Sige mo dati dito sa magtungan pagkamatay katong himnos na kagalingon nagbalas na kagalingon aron mangadto sa mga halaran aron paghalad sa ilang mga Diyos. Ngayon sila kahimbabon mo na ipasabot ang Isaiah 66 mga Israelita. Ngayon naman yung mga Sabadis tapos ang naman yung Katoliko. Dili Katoliko ang ipasabot kasi sinta sila. Tanan, basta mong ka ng baboy, apil sa iyo. Kaya specific ang ipasabot ni Isaiah. Specific, kantong iyang katawhan ng mga ito sa halaran, sa hardin, sa tanaman, magbalas ng kagalingon, naghidlo, ay magkakahan, lang beko. Minangaw ka ng baboy sa lango. Sila ang magtungan pagkamatay. Sila ang sunugod, hindi ang Katoliko. Okay? Imanin na ninyo ha. Yung maka-encounter ng kabalista, muna yung pinakapusog na armas ang Isaiah 66. Okay na? Ano na yung tanay? Okay, mamunin na ta. Iba ko ako kung sa kabalista ka na na-check na Bukainin mo itong kawal yun na. Awan yung hindi bawal yung best. Ang reason na mo, ano din mo kawal yung best, yung ano na eh. Ang dagat, hugaw na. Dagat, toxic na dagat. May malibang ito, may mangihing ito, may namatay ito. Loko sila, wala rin yung best. Ang mga kuha niya, ang mga toxic, maminit sa ilang panit. Maminit sa ilang panit. Kung yan makaonin mo na, madahot ka. Pero ang non-himbis, maminit sa himbis, mo nag-himbisan, pinalitong toxic, hindi na. Mo na ang reason. Ibiti ko 11, bro. Nasa libiti ko 11. Ito na. Saan, bro? Ika lang po, bro. Huwag ka nang share na ng po diba? Kasi tayo na ito na explain na Christian na namin kung saan kayo ba? Ito ang base sa kanito. Halal na word ba? Halal, Ano ba? And sa ako naman ang halal na pagkaon sa mga Muslim, di na lang nandiyakuan kay Allah. Pag sumbali ang word sumbali, at least for food, may nalawalay nga. Naray! Talagang halal. Kasi nga bro, hindi ba magsumbali nila diya kay Allah? Kaya ba si Allah, Diyusan? Diyusan si Allah. Yes. Dahil ako nun eh. Kaya ako nila yung mga kaya nagulog sa mga bro, Kristo yung hindi ba kita? Kaya, so, ibig sabihin, mas talaga yung pagkakawang sa Biblia. Ano, yan ang ginawa ng Jollibee na kami halal. sa kumagyo, hindi sila puro nila gihalal sa Diyos. Nagkikaon sa mga Kristyano. Huli ka. Yes. Direct, straight to the point. Yes. Kasi iwato ninyo. Before mamukhaon, i-pray ninyo ang pray the seal and consecration. Inyo i-pray ang pray seal and consecration. Asa mo na makita. Nung nasa kamok ni Father Sikian, baligyan, natilig ako. Tag 231. 231 baligyan, dahil pinid. Dahil ba, kilid na ba? Anong nabigay mo nga ako dahil ang larawan ng kilid? Sa page na sa Lang sa table of context. So, sa page to, ulit. Specific prayer to bring filth and consecration in the name of Jesus. I bring all sins and consecrations upon this food. And I come 3 times na.
In the name of Jesus, I break all sleeping consecration upon this food, and I command all spirits associated with this sleeping consecration to go immediately and directly to the foot of the cross of Jesus and never return. O most Holy Spirit, fill all the empty spaces left by the spirits and fill my food with your presence, love, and protection. Please not allow the spirits to return. I-pray nila kanunay ang prayer brings skills and consecration. Kaya once sila nang gihala sila, Diyos na si Allah. Ha? Nanay sa iyo, i-pray na. Ano yung bagay? Pero di ka makasala. Unang sabi, mga tubig sa libi, naliusan ang break sa sisigot, hindi na biging mga on. Sino na rin sa libi? Ano ba yan? Debate, kaupalit sa libi, before mga on, i-pray ka sa mga deliverance minister. Ano sa Banyutin, sa Palopit, mga deliverance minister na sa. So ilang i-pray ka ng setting consultation for mga on. I-bring sa ang setting concentrations, humanin yung bring sa setting concentrations, mag-ampo na magpasalamat sa Ginoo, kaya na pagkaon na mo. Pitsaw. Ano yung pitsaw? Ilan yung hala di ala? Kailan galit na ala? Kung bagi na. Ang kailangan ni Allah o sa Diyos na sa Kristiyano, ang Diyos sa Kristiyano ng anak ng Kristo. Ang Diyos sa mga Muslim, dili mga anak. Pagbalila, ang Allah, dili mga anak, wala yan. O niya, before pa nagpailang ang propeta si Muhammad, naipagtulog ang kaniato sa Arabian Peninsula. Kasi si Allah na itulog ang anak ng mga Diyosang. Si Allah, si Manat, si Alusang, mga pre-Islamic goddesses. Unang mingon ng mga Muslim, ang relihiyon ni Adan, Islam, di na tinood. Sino na una diay? Si Adan o si Allah, Manat o Alusang. Kagaling tulog ang mga Diyos-Diyosan, mga pre-Islamic goddesses. Kasi kila pre-Islamic goddesses, before Islam. Pre-Islamic goddesses. Isa may nauna, kaning tulog ang mga Diyos o si Adan. Nauna si Adan, imposible kayo na naging pre-Islamic goddesses. O niya si Adan, Islam? Sayot din na. O niya, Kristo ko ng Muslim. Naabot ang Muslim kada sa patutog sinagoga. Na? Wala. Naabot ang Muslim sa sinagoga na Muslim na yung lahat. Balik ko tayo. Ang mga uling Lakit na walang nasayod. Ang wala nasayod, makasalan, naikapasilang na. Yung kung ganyan mo gali, murad, pisan yung kalit-pitan. Ganyan mo ito. Dapat ginagawa. Jalan na. I-break it na. Hanggang mo tanang. Hindi na ito. Ang dahil yung kuha na siya rin, ingay na siya doon. Kanang naman sila pagkaong halal. Ang meaning safety ng kakaroon sa Muslim. Diba? Safety ng kakaroon sa Muslim. Siyempre, kinilang nag-slave na rin dawa, nag-slave sa mga ampo nila 5 times a day. Usap sa mga ampo nila, ang higat nila pagpahilo sila pagkaon. Wala akong halal, sila ginag-ampuan, hindi nila pagkawan para sa ilahan.
Oh. May sila na, ilang farm, Sorry ka, madaming tas tanong. na ang farm, kasi lang nagluto ba? So, i-bring lang, hindi yung ses, bukan na nag-create, anak ko yung leader nila para iwala ko. Oo. Kasi rin pa ganyan. Actually, wala lang po nga dokumento. Pero kaniadto nga buhin pa si Eli Soriano na siya gibasa about sa halal. Ang MCGI nasa lang dokumento na wala ko po ang kopya. Manang musamit halal. Wala ko po ang kopya. Wala sila yung dokumento gibasa na MCGI. Ha? Tanong ko ang logo nila o nabing lang ang halal. Kailan pa nung nag-order sa Senior Metro, kasi po na nagigan po na sa kanang kumpanya, nagigan sa halal. So, o din mo si Brother Eugene, bisa pagbugas. Pagkaon ihatod sa inyo nga, i-break to una ang self-consecrations before ninyo kaunon. Sabay mo na. Ay mo na sa XGI? Kaya mo din sa XGI ba? Ano po ba? Saman. Kaya mo ulit. Lagi na. Ngayon may gusto ka is-declare mo ba na diha sa kanato sa Biblia dito nga ipakita dito sa Ginoo is si Peter nga tanang mga anak na ipagkaot, ipagkinuha lang kanto na to. Basta hindi dito sila na kasi baka sila nga tanang to mga pagka tarang apel kung mga ulaga nagipakita kung sa ginagawa ko Sa ko po bagay yung mga tanay. what they call may man ang usa ka lang ginuhan nga sa diha ipakita sa Ginoo ni San Pedro apel siguro to ilang ka mo may hinduan ba na pwede na mapanahon. At siya na doon isa. Hindi na muna tawag na. Hindi na muna tawag na. Pero ang tinugin na, miningan na, ipaandam yun si Apostol Pedro nga mo, andam ng mudaw ng sa ilang Cornelio. Sa ito pa, ito giman ako ni Brad Pau-Pau. Hindi ba ito galing ka na galit, tinganin mo di pamatudan ko na ang mga nagkaon o baboy hindo na. Na pag makabungkag mo istorya na. Kung gamitin ako ba ay ilang mga strategy sigito maguna ko. So, sumay, muli na tao. Hindi na, ibihin na. Sige, itong yatag mo sa topic. Ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay sabay kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghang kamog nakatunan. Daghang salamat.